Hi mga friendship! Pamamalengke nga pala ako ngayon. Ito, 1,000. Magkano naman kaya matitira sa akin? Grabe naman kasi, ang mahal ng mga bilihin ngayon. Ang 1,000 ngayon, parang 100 pesos na lang. Tinawag ko nga pala si Daddy Charlie. Sabi ko, sama naman niya ako mamalengke. Sinama ko siya para naman tagabitbit ng mga pinamili ko, no? Sabi ko nga sa kanya, gumiti naman siya at mag-hello naman siya kasi nagbibideo-video ako. So yun na nga, naglakad na kami papunta sa bilihan. Bago nga pala kami bumili sa tindahan, alam ko na kung anong bibiliin kong ulam. Bibili na pala ako ng pantatlong araw namin para hindi na ako palabas-labas. Dito nga lang pala ako bumibili ng ulam sa loob ng subdivision namin. So yun na nga, bumili na ako ng manok, pang sinigang ko at pang tinola ko. Bumili na rin ako ng isda, pang prito namin. At bumili na rin ako ng gulay, pang sahog sa mga lulutuin kong ulam. So ito na nga, nasa bahay na kami. Pero syempre, bago ilagay sa ref, kailangan ko munang hugasan ng mga manok at isda. At inayos ko na rin yung mga gulay na sahog ng mga lulutuin ko. At ito naman, ay request ni Daddy Charlie na fried garlic. At ito na nga, magkano kaya natira sa 1,000 ko? Dati ang 1,000 ay marami ka lang mabibili. Pero ngayon, ang 1,000 ay parang 100 pesos na lang. Magugulat ka na lang at tatanungin sa sarili mo, ano nangyari? So yun na nga, binilang ko ang sukli ko. Sa 1,000, ang natira sa akin ay 300 pesos na lang. So after kong bilangin yung sukli ko, ito na nga, nilagay ko na sa ref yung mga pinamili kong ulam. O diba, ang ganda ng lagayan ko, lagay ng ice cream. Magugulat na lang sila, pagbukas sila ng freezer, akala nila may ice cream. Tapos pagbukas nila, manok pala at isda. O diba, it's a prank. So yun na nga, nilagay ko na nga sa freezer. At ito naman, nilulutuin ko mamayang tanghali. At dahil maaga pa, ilalagay ko muna siya sa freezer. Habang nagpe-prepare na ako ng lulutuin ko, si Daddy Charlie naman na nagtanggal ng malunggay sa mga sanga. Ang tagal niya nga magtanggal kasi iniisa-isa niya. Pag ako kasi ang nagtatanggal ng mga malunggay na yan, kasama pati sanga. Ito nga pala yung tambal ni Daddy Charlie. Naghihintay at parang gutom na. So yun na nga, nakaprepare na yung mga lulutuin ko. At maya-maya nga, ibinigay na nga yung malunggay sa akin. Tinola na lang pala yung niluto ko kasi madali lang siyang lutuin. So yun na nga, ginisa ko muna ang bawang sibuyas at luya. O mga friendship, huwag yun ang tingnan yung braso ko at puson ha. Alam ko na yan, bawal ang judgmental dito. At ito na nga, nagigisa na ako. Sunod ko naman na nilagay ang mga manok para igisa. Naubusan nga pala ako ng patis, kaya ito, magre-refill naman na ako. Pag nag-grocery nga pala ako, ganyan lagi ang binibili ko. Hindi ako bumibili ng isang bote kasi feeling ko nauubos agad. Kaya mga binibili kong patis, toyo at suka ay mga nakapak lang. Para refill na lang ako ng refill pag ubos na. Habang nagluluto ako, nagsaing na rin pala ako. Matagal rin kasi hihintayin kapag nagsasaing, patapos na ako magluto. Pag nagsasaing nga pala ako, pinupunasan ko maigi yung kaldero. Kasi sabi nila, madaling masira ang rice cooker pag basa ang kaldero. Ang laruan, nakakalat. Ang bata, nagkalat. Dahil may baby ako, yan ang laging ganap sa sala namin. Walang aesthetic, pura kalat. Ang hirap pang pakainin ng bata. Dahil ayaw niyang kumain, ayan, natulog na lang siya at tumede na lang. Habang natutulog na si baby, kami naman ay kakain na. Pagising kasi si baby, pagkakain na kami ng gugulo. Kung hindi man gugulo, itataob yung plato namin. Katumbas ng 10 bata ang anak ko. So hanggang dito na lang mga friendship. Salamat sa panonood. Bye!